Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Choice Albior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my cooking. Hi guys! Welcome back to my vlog. So before we cook, I just want to share to you na yung dragon fruit na tanim ni Vince sa paso lang guys ay namunga na. Ayun o, tingnan nyo. Medyo malalaki yung bunga niya ngayon. So taon-taon, nakakakuha kami ng bunga ng dragon fruits kahit sa paso lang siya guys. So kung may tinanim, may aanihin. Ayan. So take note as well na itong dragon fruit na to ay organic siya. So instead of buying sa palengke or sa supermarket, ayan o, pipitasin na lang namin. May instant dragon fruit na kami. Ayan. And madali lang siyang, ano guys, alagaan. Hindi mo kailangan ng totally alaga dito sa dragon fruit. Basta diligan mo lang. Ayan o, kaya excited ako dahil medyo malalaki ngayon yung size ng dragon fruit. Kasi the previous year, maliliit lang siya. Maliliit lang kasi nga nasa paso lang. Pero ngayon, medium size siya. And alam nyo, ang tamis nito guys. Ang sarap. Ayan, no? Yay! May dragon fruit na kami. Ayan, so pitasin din natin itong isa dito. Ayan, medyo malaki din to guys. So hinog na sila. So basta pag nakita mong nag-red na siya, pitasin nyo na. Wag overripe. Okay? Ayan. Okay. Nakatatlo tayo. Ayan guys, so akala ko tatlo lang pero meron pa palang maliliit sa dulo. Kaya total of 5 for today. We harvested 5 dragon fruit and I'm excited to taste. Yum! Ayan guys, so tingnan natin. Try natin yung maliit muna. Syempre, ihuhuli ko yung malalaki. Save the best for last. Ayan siya, tingnan nyo. Kahit maliit lang, matamis yan guys. At saka pulang-pula siya. Kumbaga parang yung pagkahinog niya is totally, alam mo na matamis. Kumbaga, hindi siya hinog sa pilit, kundi hinog siya pusa. And alam ko na matamis to. Promise. It's cooking time! So ito yung mga sangkap natin sa ating turon. Of course, saba. Meron din tayong langka. Masarap pag merong langka sa turon. Of course, meron din tayong corn in can. Lalagyan ko din siya guys ng cheese. And pampatamis, of course, sugar. And then, ang ating wrapper. Turon wrapper or lumpia wrapper. So, let's start to prepare our turon with a twist. So, hinati-hati ko po yung saba. Cut into 4. Pwede rin cut into half lang. So, lalagyan natin siya or bubudburan natin siya guys ng sugar. So, kung ayaw nyo ng ganong matamis, tansyahin nyo na lang. So, tansya-tansya lang tayo guys. Basta wag lang sobra, 'di ba? Mas maganda yung kulang para dagdagan lang natin. Kaysa sobra, mahirap na siyang i-remediate, 'di ba? So, kung maglalagay kayo ng sugar, konti-konti muna, sprinkle lang, 'di ba? So, gagawa tayo ng turon. Ayan guys, so irarap na natin ang ating turon. So, ang turon ay masarap na meriendang Pinoy. Isa to sa mga paborito ko kasi paborito ko ang saba. So, ayan, bali maglalagay tayo ng 4 na piraso ng saba, slice. Or it's up to you kung ilan, 2 o 4. And then, let's put langka. Alam nyo, masarap talaga pagka may langka yung turon. Nagpapasarap talaga kasi parang kinagat mo, parang may malagkit-lagkit siya na iba pag may turon para sa akin. So, kung kayo ayaw nyo lagyan, okay lang. Option lang naman po ang turon. And then, of course, let's put cheese para siya yung magpapabalance sa sweetness. And iba pag meron ding cheese. And with a twist, kasi lalagyan din natin siya ng corn in can.
Ayan. So, parang halo-halo turon na rin ito, diba? Ang dami niyang laman. So, siguro, pag pang negosyo to, magkano na to sa halagang 20 pesos? Mabubusog ka na. May masarap na merienda ka na, happy tummy pa, diba? So, pwede nyo rin itong pang negosyo, guys. Alam nyo, dun sa pinagbibilhan ko ng turon, ang lakas ng paninda niya. So, siguro, after few years, milyonaryo na. Diba? Kasi pag may pagsisikap, may pera, kita. Diba? Kahit sa simpleng pagtitinda lang ng turon, ang laki ng kita dito, guys. So, kung gusto nyong gumawa ng turon with a twist na pang negosyo, try nyo na itong turon natin for today. Ayan, with a twist. So again, let's put banana or saba and then put langka. Damihan nyo ng langka, guys. Huwag nyong tipirin. Mura ngayon yung langka, taglangka, kaya sulitin na, diba? And then cheese again. Put cheese para cheesy. And then the corn in can. Yung sweet corn. Ayan. Okay, so let's wrap. Sarap. Ganyan. So, hindi ako ganong magaling mag-wrap, guys. So, ganyan lang. Ganyan lang siya. So, nasa inyo na kung paano kayo mag-wrap ng turon. Yung iba kasi, hindi nila pinu-fold, diba? Kumbaga, yung edge niya is ano lang, naka-open. Ito kasi parang lumpia, diba? Pero yung turon kasi, i-roll mo lang siya. Okay, so, ganyan lang. Paulit-ulit lang natin i-roll ang ating mga sangkap. So, this video is best for beginners who wish to try. And I always tell you guys na sa pagluluto, don't afraid to experiment. Kasi hindi mo alam na baka yung niluluto mo yun, yung experiment mo na yun is magiging masarap pala at magugustuhan ng buong pamilya. And again, guys, sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa YouTube channel ko, please to subscribe to my YouTube channel and comment lang po kayo kung may mga details kayong gustong itanong or anything, okay? Ayan, so let's fry. So ito na yung finished product and let's fry our turon. So dapat sa mainit na mantika, and if possible, mas maganda kung deep fry. Ayan, guys, so sa mainit na mantika, let's fry our turon. Maganda rin na wag natin ganong masunog yung turon natin. Basta mag golden brown at saka crunchy na siya, okay na siya. Ganun yung mas gusto kong pagluto ng turon. So, huwag ganong malakas ang apoy para hindi siya masunog. Okay? So, sa mga beginners na gustong matutong gumawa ng turon, isang tip lang po yun. Huwag tayong magmadali or lakasan yung apoy. So, 3 lang yung prinito ko kasi ako lang naman yung kakain. And kung naubos ko na, edi magpiprito ulit. Mas masarap kasi yung turon na bagong luto. Diba? Ayan. So, golden brown na siya. This is okay, guys, basta wag lang natin siyang masunog kasi hindi rin masarap ang turon pagka medyo nasunog yung wrapper, diba? Ayan. So, i-drain din natin siya, guys, kasi may mga mantika o oil din na na-absorb sa wrapper or sa loob. Kaya mas okay kung i-drain natin para hindi ganong mamantika ang ating turon. Ayan, okay. So, I'm excited to taste our turon with a twist. Ayan, so nilagay na natin sa plate ang ating mahiwagang turon. So, let's try. Let's cut. Ayan, tingnan na natin yung loob. Yummy. Ang daming laman, guys. So, parang halo-halo turon na rin siya. Meron siyang
fresh na langka, may cheese, meron siyang corn in can, and then of course the saba. Masarap, meriendang pangmasa, nakakabusog. So ayan guys, hope magustuhan nyo ang recipe natin for today and matry nyo din. So it's eating time. Thank you guys for watching. Bye for now. Bye. Okay, and pwede rin po siyang pang negosyo. Thank you guys for watching.